ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرة نساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagtalima at pagpupugay ay tanging lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang tunay at walang kapantay na nag-iisang Diyos. Sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, sa Kanya lamang natin iaalay ang ating pagdarasal. Sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, sa Kanya lamang tayo hihingi ng tulong at kapatawaran. Sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang tayo ay magpapakupkop laban kay Shaitan at sa ating mga sarili. At mula sa Kanya, tayo ay magpapakupkop mula sa masasamang may dudulot ng ating mga hangarin at ng masasama nating mga gawain. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu uttaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa malapit nitong kahulugan, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hahayaan na bawian kayo ng buhay maliban na lamang na kayo ay mananampalataya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hayaan na bawian kayo ng buhay maliban na lamang na kayo ay mananampalataya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na walang makapagliligaw sa sino mang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na walang makapaggagabay at patnubay sa sino mang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay sumasaksi, ya ibadallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay naniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang kanyang huling sugo at huling propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan ladina amanu uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, sambahin nyo ang Allah na siyang lumikha sa inyo at ng mga nauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid at masunurin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paulit-ulit, segundo, minuto, ilang daan libo na nating naririnig sa isang khatib o sa isang mangungutba, mga ulama, mga mangangaral sa Islam o sa lahat ng masajid, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Ang kanilang pangunahing tupiko o khutba na kanilang binabato ay ang kahalagahan ng sala. Limada, bakit ang sala ang madalas natin marinig sa mga ulama? Sapagkat karamihan sa atin ay hindi binibigyan ng importansya ang sala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga engkanto at ang mga jin maliban na lamang na sambahin nila ako. Bakit ang ating mga daiya, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga ustad, mga mangangaral sa Islam ay patuloy silang nagpapaalala at nagpapayo patungkol sa sala? Alam ba natin mismo ang sala? Sasabihin ni Pulaan, oo, alam ko ustad, ang salang pagsujud, pagruko, pagtaslim, pagbabasa ng surat al-Fatiha. La, hindi ganun kasimple ang sala. Huwag natin madaliin. Ang sala, ya ibadallah,
Dahil ang sala ang pangunahing titimbangin sa Yaumul Qiyamah. At katotohanan, kapag ang iyong sala ay hindi pumasa, ang lahat ng iyong gawain ay malulugi at ang lahat ng ito ay guguho, at kung ito man ay pumasa o kaya'y magtagumpay, malalasap mo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu bi salatihi fa inna salahat faqad aflaha wa anjah fa inna fasadat faqad khaba wa khasar. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa malapit nitong kahulugan, tunay na ang unang titimbangin ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa muling pagkabuhay o sa araw ng pagkabuhay ay ang kaniyang salah. Naam, ay ang salah. At kapag ito ay bumuti, katotohanan, ang kanyang mga gawain ay magtatagumpay at siya ay papasok sa paraiso. At kapag ito naman ay nabigo o di kaya'y bumagsak, kabiguan at bigati lamang ang kanyang makakamtan, sapagkat ang lahat ng kanyang gawain ay babagsak at ang kanyang patutunguhan sa impyerno. Muni-munian natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang talata na ating binanggit na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha ko ang tao at ang jinn maliban na lamang na sambahin ako. Sinasamba yung Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi niyo binibigyan ng oras sa kaalaman. Ang kaalaman mismo sa sala. Kaya paano natin sasabahin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung patuloy kang nagbubulag-bulagan at nagiging batugan sa pagtayo ng sala? Paano mo sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung patuloy kang nagpapabaya, nagpapaliwala sa pagsasaliksik ng kaalaman at pagtatayo ng 5 beses sala sa isang araw? Kung kayo, anong pinagkaiba natin sa mga kafir, sa mga nasari, sa mga walang mananampalataya, kung ang simpleng sala ay hindi mo maitayo ng matuwid ng tama at maayos? Alam niyo ba, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangakuan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang lahat ng salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinangakuan ka ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nakangako sa iyo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa wahyi illa yuha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wala kaming pinabatid kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang sa wahi. Hindi siya nagsasalita mula sa kanyang pansagiling pangunawa, bagkus ang lahat ng kanyang sinasabi ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tumahak sa isang landas ng masigasig na naghahanap ng kaalaman sa Islam, adadalihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpasok at daan patungo sa paraiso. Ito ang pinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adadalihin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daan patungo sa paraiso. Ang sino man, tandaan natin mga kapatid, ang sino man ang tumahak sa kaalaman ng Islam. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bayna rajuli wa bayna al-shirk wal kufr tarkas salah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang pagitan ng Muslim at ng nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at kawalan ng pananampalataya ang pag-iwan sa salah. Naam. Sino man ang mag-iwan ng salah ang may tuturing na isang fasik, ang kanyang iman ay sira. Sapagkat mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi, ang pagitan lamang natin sa mga kufar at ng mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang salah. Sabihin mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi mo ba pinangarap na makita ang iyong Panginoon? Hindi mo ba pinangarap? Sinabi sa iyong sarili na gusto kong makapiling, mahagkan, makasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso.
ang iyong pamilya, ang iyong ina, ang iyong kapatid, ang iyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kaibigan mo, ang mga propeta, ang iyong Rab, higit lalong makatuloy sa paraiso. Hindi mo ba kailanman pinangarap ang mga ito? At hindi mo man lang ba sinabi sa iyong sarili na inshallah, napapasok ako sa paraiso? So bakit patuloy tayong nagiging jahil, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Bakit patuloy tayong nagiging mangmang sa pagtataguyod sa simpleng sala? Yun ba'y dahil isa lang kasi ito, Ustad? Magsusujud ka lang, magloroko ka lang, pagbabasa ng Suratul Fatiha. Ang sala ay daan, paraan, koneksyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nananalangin ka. Hinahangad mo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi mo tinataguyod ng mabuti at mainam ang sala. Kaya paano ko nasabi? Ilang taon na ba tayo sa dunya? Alam ba natin ang mga arkan ng sala? Ang arkan ng sala, kapag nilimutan mo, sadya man o hindi, ang iyong sala ay invalid. Alam ba natin ang mga wajibat ng sala? Ang sunnah ng sala, ang makruh ng sala, ang halal, haram, ang syurutus sala. Binigyan ba natin ng oras sa pag-aaral nito? La ilaha illallah. Binigyan ba natin ng oras sa mga ito? Ang kaalaman? Tinataguyod natin ang paghahanap natin sa trabaho, sa paghahanap buhay. Ngunit ang koneksyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sirang-sira. Hindi mo man lang iniisip ang iyong al-akhirah. La ilaha illallah. Bakit? Dahil kayo ay nagpapanggap at minamadali ang kaalaman sa Islam. Dahil nagpapabaya dahil sa paghahangad na masungkit ang inyong buhay, masaganang buhay. Nag-uunahan kayo sa pagpapayaman at tila nakalimutan ng dalawang sunnah sa Fajr ay higit na mas mainam kaysa nilalaman ng mundo. Unti-unti nyo nang nakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at unti-unti naging kayo napapalapit sa kamangmangan patungkol sa ating reliyon. Alam niyo man, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatul nuran. Ang sala ay liwanag. Liwanag mo mula sa iyong kubur. Liwanag mo mula sa iyong akhirah. So bakit hindi natin may taguyod ang sala? Alam niyo ba, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murafikati fil jannah fa agniya ala nafsik bi khatiratin sujud. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakasama ko sa paraiso silang nagpayaman sa kanilang mga sarili sa pagpaparami ng sujud. Hindi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakasama niya sa paraiso silang nagparami ng kayamanan. Pagkos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silang nagparami ng sujud. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli ba ninyong napag-alaman ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katotohanan, walang pinagkaibang Muslim nagtatambal sa Allah at kawalan ng pananampalataya maliban na lamang ang pag-iwan sa sala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi kailanman babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan ng isang pamayanan o ng isang alipin hanggat hindi niya binabagong kanyang sarili tungo sa kabutihan. Naam. Hindi ka kailanman babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mo kailanman babaguhin ang iyong sarili mula sa kabutihan. Sa iyo magsisimula ang pagbabago. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nagbibigay ng tawfik sa atin. Pero ikaw ang magdadalisay at magpupursige
upang ikaw magtagumpay dito sa dunya at sa akhirat, insyaAllah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tulad na lamang ng mga hindi mananampalataya, ilan sa kanila ay mabubuti, ang ilan ay relihiyoso, ngunit dahil sa kanilang idulong, ngunit dahil sa kanilang mga ribulto at mga rab, mga Panginoon, sila ay masasawi at ang kanilang hantungan ay sa impyerno. Ngunit kung sila ay napabilang sa naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay makakapasok sa paraiso. Wallahu a'lam. Nangangahulugan lamang ito na ang sala, ang susi sa paraiso, kaya't pagbutihin at sipagan ng pagsasaliksik natin ng kaalaman, dahil ang kaalaman ay gamot sa lahat ng aspeto ng buhay, maging ito man ay physical at spiritual. Gaya ng ating nabanggit, sino man ang tumahak sa isang landas sa masigasig na naghahanap ng kaalaman sa Islam, padadalihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daan patungo sa paraiso. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inni faradtu alal ummati khamsa salawat wa hadat indi ahdan innahu man ja'a yuhafidu alayhinna law kutuhunna udkultuhu al-jannah wa man lam yuhafidu alayhinna fala ahda lahu andi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na aking inobliga sa iyong bayan, sa iyong nasyon, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Katotohanan, sino man ang mga laga sa oras na mga ito, patutuluyin ko siya sa paraiso, at sino man sa inyo ang magpabaya sa oras ng mga ito, wala siyang kasunduan sa akin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakipagkasundo sa tao. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nangako mula sa banal na Quran. Ang sino mang mga laga sa khamsa salawat, 5 beses sa pagdarasal sa isang araw, ay pinapangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nakipagkasundo. Binuksan sa iyo ang paraiso. Kung kaya't halina't mga kapatid, taguyod natin ang sala, mabusisi natin ito pag-aralan, at huwag natin kakalimutan ang yawmul akhirah. Tulad na lamang na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridatul alal kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay hindi lamang obligado, kundi obligado sa lahat ng Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay lamang pamumuhay natin, pagmuni-munian at pag-isipan natin, dahil lahat tayo ay magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay sasalubungin natin. Naway ang pinakamagandang isalubong natin sa buwan ng Ramadan ay ang pagpapatawad, pagbibigay ng oras, pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa sala, hindi lamang sa sala kundi pati sa dinul Islam. Wa qulu qawli hada wastaghfirullah wa lakum. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Pinakamalaking layunin ng khutbah nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang paalalahanan kayo patungkol sa kahalagahan ng sala. Kahit gaano pa man kayo kabisi sa inyong mga trabaho, tatandaan nyo na may babalikan tayo. May babalikan tayo at ang buhay natin dito sa mundo napakaiksi lamang. Wallahi adin, walang may tuturo na kahit isang abo na pagmamayari ng tao. Lahat ng ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tamang ibadah,
sa pamamagitan ng pagsasaliksik natin ng kaalaman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman subhanaka ma 'allamtana innaka ma'alam lana innaka antal halimul hakim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah Allahumma inni as'aluka al-afiyah Allahumma inni as'aluka al-afiyah Allahumma ighfir li wa liwalidayya Allahumma ighfir li wa liwalidayya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقيموا الصلاة فإن الصلاة تنهى عن المنكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا صفوفكم فإن تسوية من ترك السلف ولا تختلفوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.